Diretsahan na po ang banat ni Hanelet Avancenia. Kanino? Kay Kaufman, ang lead counsel ni Digong. Yari kayo. Oh, kaliit-liit na nga ng mundo nyo. Ayan, nag-aaway pa kayo. Hindi pwede kasing hindi kayo magpangita. Hindi rin pwedeng hindi kayo magkahalubilo. 'Di ba? Kasi nga, kliyente kayo ni Kaufman, pamilya kayo ni Digong, at siguradong once na naandyan kayo sa dahig sa the Netherlands, siguradong magko-cross ang landas nyo. Kaya yun yung masaklap, yun yung mahirap. Ito ba ang pinaka dahilan? Kasi posible daw na tanggalin na itong si Kaufman. So ibig sabihin, may legal crisis within the case of Digong ngayon. Bukod doon sa pakikipaglaban ni Digong, nakikipaglaban sa kalungkutan daw, nakikipaglaban sa masamang or sa hindi daw magandang pagkain. Yan daw yung mga post na daw si Hanelet yung healthcare system or situation daw ni Digong na mukhang paninira yun sa ICC at fake news naman daw lahat yung mga post na yan. Mukhang yun ay isa rin sa dahilan. Kaya ganyan na, nag-arrive sa ganitong desisyon na isuspend ang visitation rights or schedule nga na itong si Hanelet. Ayon kasi dito kay Hanelet, sinuspende daw ni Kaufman, si Kaufman mismo ang kanyang visitation rights dahil sa umano'y pagsasalita nito laban sa kaso nga or pagsasalita na itong si Hanelet tungkol sa kaso ni Digong nang walang permiso daw kay Kaufman. Ganun pala yun. So yari. Paano ba naman kasi hindi kayo magsasalita? Siyempre, kasama sa drama nyo yan. 'Di ba? Yung magsalita, ganito ang kalagayan ni Digong, ganito ang gusto nyo para kay Digong, ganito ang plano ni Kaufman para kay Digong, ay talagang lahat ng yan, mapupurnada, 'di ba? Kung ano man yung pinaplano ng legal team nga ni Digong. Kung ganyan kayo. So sabi daw ni Kaufman, I have nothing, or sabi daw natang si Hanelet kay Kaufman, I have nothing against you. Please don't deprive us of visiting. Yun nga, visiting Digong. Sabi ko nga sa kanya, baliktad kaya tayo, ikaw daw yung nasa kulungan, ano daw kaya ang mararamdaman ng asawa mo? O, yun. Totoo yun. Ay bakit mo babaliktarin ang sitwasyon kung ang totoong sitwasyon ay kayo ang sangkot at ang saklap at masaklap? Kasi eto na yun kabayaran na ito This is the start of justice. You are now facing justice, Mr. Duterte. At sa pagharap mo sa hustisya, hindi lang ikaw ang damay. Kung tutuusin, mas malaki ang epekto nito sa mga tao nasa paligid ni Digong. Kasi Digong is old. Sige na nga, any moment, kung gusto niya niyang matigok, pak! 'Di ba? Yun na yun. Diretso na siya. Wala nang kahirap-hirap. Kasi sobrang hirap daw ng kalagayan ngayon ni Digong sa detention facility. Kasi walang dalaw nga naman. Ang hirap. Ako rin, suffocating kung iisipin mo na you have that kind of life, nasanay ka kasi na ikaw ay masusunod sa bawat pagkakataon at maghahari-harian, nasanay ka na ikaw ay pinagkakaguluhan, nasanay ka na ikaw ay sinasamba ng mga taong nasa paligid mo, tapos ngayon, you are all alone? Shit! Di ba? Talagang mahirap. Nangyari ang pahayag, yun nga, may hidwaan itong si Harry Roque din at si Kaufman. So sa tingin ko, meron talagang crisis dito sa issue na ito, within the legal people around Digong, legal minds around Digong, may hidwaan talaga. Kaya eto sa tingin ko ay isang indikasyon na walang patutunguhan ang laban ni Kaufman para kay Duterte. Wala.